ito yung given. So, 3 ways ulit siya. You can solve it by factoring, completing the square, and extracting that's quadratic formula. So, isa-isayin ulit natin na. Okay, pag nanonood, pwede mag-tap guys. Ayaw nyo. End na nga ako guys. So, by factoring, ano yon, Jason? Sabi natin yung given is 2x squared minus 7x minus 4 equals 0. Ito kasi guys, medyo tricky to sa na sa mga tawag dito, magpa-factor ka kasi meron tong variable coefficient na 2 yung x squared mo, 'di ba? So pero pwede natin siya gamitan ng slide method or AC method. So paano ba yung ginagawa? Ito naman, magagamit mo to kapag yung variable x squared mo is may number sa harapan na more than 1. So, sa case na to, paano ba yung ginagawa? Ang ginagawa guys is magkakaroon ka ng x squared minus 7x. Kung baga mawawala yung coefficient na 2 kasi i-multiply natin yun sa constant. So, yung 2 times negative 4 magiging negative 8 equals 0 na siya. Pero kahit wala mo na yan 0, pwede rin. Kasi pa-factor lang naman muna natin. So from here, mas madali na siya i-factor. Kasi wala ng x, wala ng value yung, hindi na siya more than 1 yung coefficient ng x squared. So pag gumawa kang dalawang parenthesis dyan, so katulad ng ginawa natin kanina guys, kukunin natin yung constant. Remember ito lagay natin dito. Dito ba? Ito na lang. This is negative 8. Tama. So, kung negative to guys, yung factors na ito, it's dapat pala plus. Plus to guys, mali na naman yung given ko. Tingnan ko nga ulit. Plus ba yun? Ito na yun. Saan ba nilagay? Ay, negative yun. Tama ba? Ay, tama, minus nga. Yan. So, kung negative to guys, ang factors niyan is only positive times negative. Kasi nga, pag opposite sign, so, magiging negative yung sign, di ba? So, basically, magiging positive tas negative. Na magre-result dapat sa middle term mo na negative 7. So, kung negative yung sign na matitira guys, dapat sa mga factors mo, mas malaki yung negative na number. So, pwede kasi itong maging 1 times 8, diba? Kasi ang 1 times 8 is 8. Pero dahil mas malaki yung 8, ilalagay mo yun sa negative. Para maging negative yung magiging sign pag inad mo sila. Pero kung plus to guys, sabi natin, mas malaki dapat yung positive sa mga factors. Kung meron kang 2 times 4, tas negative yung middle, dapat yung 4 nasa negative. Gets yun. So, magkakaroon tayo nito. So, ibig sabihin, magiging x plus 1, tsaka x minus 8. Remember guys, hindi pa to tapos kasi etong x plus 1, tsaka x minus 8, factors to na itong nasa gitna. Hindi ng original na given. So, kailangan natin bumalik dun sa original na given by dividing both ng factors natin by 2. Kasi ito yung ginamit natin na a. Kasi pag hindi mo yung ginawa, hindi ka mababalik sa original mo na given. So, kung gusto mo to gawing factors, etong denominator na to, kapag hindi mo siya masisimplify, ilalagay mo lang sa harapan ng x, like ganito. Pag gusto mong kunin yung factors. So, meron kang denominator, magkakaroon ka ng 2x plus 1. Then, sa kabilang side naman guys, ito kasi masisimplify, diba? Yung x minus 8 over 2 magiging x minus 4. Pero pag hindi, gagawin mo yan kung gusto mo kunin yung factors. Pero kasi yung kinukuha natin roots, di ba? So ngayon meron tayong 2x plus 1 tsaka x minus 4. Ganun din gagawin mo. Equate mo lang yung kada factors by 0. So basically ito yung pinakamadali. Magiging positive 4 para sa root. Then yung kabila naman, lipat natin.
magiging 2x equals negative 1. Then divide both side by 2. Magiging x equals negative 1 half. So, meron tayong dalawang roots. Negative 1 half tapos positive 4. Pag factoring yung ginamit mo. Gets? Ngayon, gets yun syempre. Gamitan natin ng completing the square. Ganda sulat ka, no? Lagyan ko ang yellow bats. Charot. So, technically, basically guys, completing the square, ganun ba rin yung given. So, 2x squared minus 7x minus 4 equals 0. Actually, meron na ako guys. Ay, Brad. Hala. Oo, grabe naman si Brad. Okay ka na? Okay na si Brad. Tama yan. Grabe naman. So, magkakaroon tayo nito guys, di ba? So, sabi natin sa completing the square, pagsasamahin natin yung may variable sa left side, then yung sa kabilang side, yung constant. So, meron tayong constant na negative 4. So, magiging 4 na dito positive. So, pag nilipat natin ng side, magiging positive ba? Kahit ano pwedeng tawag yan. Hindi, joke lang. Hindi, basta slide method, AC method sa amin. Basta naintindihan mo ito paano ginagawa. Okay lang yan. So, ngayon completing the square, papunta dito guys sa CTS na to. Pag nag-CTS guys, diretso to ng extracting the square root. So, sabi natin, magkakaroon tayo ng 2x squared minus 7. Ay, ito na pala siya guys. Dito natin. So, ito guys, kailangan natin i-factor out yung 2 muna para maging x squared na lang siya sa loob ng parenthesis. Kumbaga, yung 2 na, yung number sa harapan or yung coefficient niya, ilalabas mo yun lagi. Para maging x squared na lang yung nasa loob ng parenthesis. Then, syempre, pag dinivide mo to dito, guys, magiging negative 7 over 2x na yan. Kasi hindi naman siya masisimplify. Like, kunyari, kung 6 divide 2, magiging 3 yan. Wala kang denominator. Pero may ito kasi 7 tsaka 2. Hindi mo siya masisimplify. So, copy mo lang. Nagigets? Then, magkakaroon tayo dito ng plus equals. At ito na nag-vibrate. Wala, grabe si Brad. Thank you, Brad. Grabe. Receive na, Brad. Thank you. Ingat lagi, na. So, magkakaroon tayo dito, guys, ng ng 4 sa right side, then plus yung blank. Pero remember, guys, meron tayong to dito. Kung yung makukuha nating sagot dito, guys, i-multiply natin sa 2 para maging balance pa rin siya. Ayun, sinasabi ko kanina na may case siya na na kapag meron dito, kasi baka hindi mo siya ilagay dito sa right side. Pero ganun siya ginagawa. So, babalik tayo guys sa, ay, thank you ulit, Brad. Grabe. Completing the square natin. Then yung blank. So, technically, yung b natin is, that is negative 7 over 2. So, pag dinivide natin yung b natin by 2 guys, ano magiging sagot natin dito? Uy, Brad, thank you, Brad. Ingat lagi, Brad. Grabe. Magiging binibble verse na tayo, guys. So, pag ganito naman, guys, yung fraction nyo, nakagantong format, ang ginagawa naman sa gantong case, guys, is gawin mo parehas fraction, yung denominator mo, pati numerator, para hindi ka mahirapan. So, yung numerator natin, multiply mo lang siya sa denominator. So, magkakaroon ka ng negative 7 times 1, that is negative 7. Then, multiply mo lang dito sa denominator, sa numerator ng denominator. Hindi nyo gets?
Bahala kayo dyan. So, basta ganun siya. Gaya mo siya pares fraction. So, big side magkakaroon tayo ng negative 7 over 4 para dito. Hindi yun na-gets. Then, square mo na siya. So, big sabihin, magkakaroon tayo ng 49 over 16. Bakit? Kasi numerator, square mo siya as well as yung denominator. Gets yun? So, magkakaroon tayo dito ng 49 over 16. Ay ko dito basta magkadikit yan. Kunyari, hindi nyo alam. Na-gets? Ito na siya. Bahala kayo dyan. So, lagay natin to dito, guys. So, remember, sabi ko nga, kung ano yung nakalagay sa parenthesis, siya yung magiging pair ng variable x. So, lagay natin yung coefficient natin na 2. Then, sa case na to, guys, meron tayong x squared. Ito, perfect square trinomial yan, kahit di mo na ano yun. So, yung variable x natin, kung ano yung nakalagay dito sa parenthesis, yun na yung magiging pair. Then, squared mo na lang. Equals, yun sa right side natin. Actually, yung right side natin, guys, is 4 plus 49 over 16 times 2. So, kung marunong ka na mag-simplify directly ng fraction, especially kapag multiplication, you can do that. Like eto, guys. Ito kasi multiplication, di ba? So, pwede mo to ma-simplify. Divisible kasi sila by 2. So, magiging 1 na lang to. Ito magiging 8. So, definitely, magiging 49 over 8 na to instead na magiging 49 over 16 times 2. Gets yun. So, magkakaroon tayo dito ng 2. Then, x minus 7 over 4 squared. Ito magiging 4 plus 49 over 8 na lang. Naiintindihan? Intindihan yun. Bagal-bagal na nga ng explanation ko eh. Di naman ako ganito mag-explain. Pero dahil para maintindihan nyo, binabagalan ko. So, eto guys. LCD na lang. So, magkakaroon tayo ng 8. Gawin mo tong over 1 kung nahihirapan ka. Para maging fraction sila. Then, kunin mo LCD. Sige, lapag mo lang. Tanong mo dyan. Tingnan natin kung masasagot. Then 8 divide, then times. So 8 divide 1 is 8 times 4 is 32. Then yung 8 divide 8 is 1 times 49 is 49. So plus yun, kasi plus yun nandito. Then yun. Add na natin. Lagay natin dito sa kabilang side. Puro araw na yan ha. Pag ito hindi nyo pa naintindihan. Ewan ko na lang. So ito guys. So, meron tayong 2. Rewrite ko lang. Tapos, x minus 7 over 4 squared equals. Yung 32 guys, plus 49, that is 81, di ba? 81 over 8. Gets yun? Para nag-add. Hindi siya long method. Ano to, gel pen? Bili ko sa TikTok. Kaya ko lang jello basket. Lagay kaya la basket dyan. Then ngayon guys, meron tayong coefficient na to guys, di ba? So divide lang natin para ma-cancel yon. So mag-cancel na to guys, may matitira na lang sa left na x minus 7 over 4. Hala, may puzzle. Tagal lumabas. Naririnig ba pag may puzzle? Naririnig ba pag may puzzle na malabas? May puzzle na lumabas. Then sabi natin guys, kung ganito yung format, gawin mo tong fraction din. Then multiply mo lang to dito sa baba. So magkakaroon ka ng 81. Then multiply mo to dito. Magiging 16. Yan siya ginagawa. So magiging 81 over 16 to. Then sabi natin guys, kapag completing the square ka, diretso ka sa extracting the square root. Then sa extracting the square root, lagi na may plus minus. Gutom na ako So magkakaroon tayo ng x minus 7 over 4. Then plus minus. Eto magiging 9 over 4. Gets yun? Gets yun?
Then lipat na lang natin. Plus minus 9/4. Then yung negative magiging plus 7/4. So meron tayong dalawang roots. Magawa ka ba ng assignment? Hindi nga to assignment eh. So yung una, yung 9 plus 7/4 kasi same silang denominator. Hindi, tinuturuan ko lang yung mga nahihirapan. Bait eh, no? Kala mo totoo eh. So magkakaroon tayo ng 9 plus 7, that is 16/4, which is 4. Then yung kabila naman guys, that is negative 2/4, which is negative 1/2. Gets yun? So pares lang siya dito sa factoring.